Praise the Lord, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Higit sa lahat ating Panginoong Diyos. Since audio lamang ito mga kapatid at wala pong maayos na headset na magamit at wala rin namang mabilan dito sa remote area ng Sapanya, Ako ang inyong kapatid sa pananampalataya, Karad Santos po. Isang karangalan po muli na tayo'y magamit sa gawain ng Diyos. Pagamat wala tayo sa bahay panambahan nang dahil sa lockdown at curfew dito sa Saudi Arabia, huwag sana itong maging hadlang upang papurihan ang nag-iisang Diyos, walang ibang ating Panginoong Hesus. At sa di pagtatagal, ating pong bulay-bulay ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng short exhortation. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Lord Jesus, we give you thanks and praise. We magnify your name, O God. Hallelujah. Panginoon, kami po muli nagsama-sama upang bulay-bulayin ng iyong salita. Sabi mo, Lord, 2 or 3 are that gathered in your name, you are in the midst of us. Anoint thy servant, O Lord, na siyang gagamitin sa oras na ito upang ang mahayag ay pamang iyong salita lamang. Sa tagapakinig ng iyong salita, revelation po, O God, pagpapaunaw sa inyong banal na katotohanan. Inyong pasok po pilit sa puso ng sino man makikinig, maging lakaran po, kalakasan at kalakaran po ng bawat isa po sa amin. All this we pray, O God, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God mga kapatid. Ang ating verse po sa oras ito ay mababasa po sa Isaiah chapter 62 verse 6. Sabi po dito, I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day or night, nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence. Praise God. At mga kapatid, pamagatan po natin to bilang remembrance mga kapatid. Praise God. Praise God, mga kapatid. Let us talk about remembrance mga kapatid, o sa salitang Tagalog, paalala mga kapatid. Tayo po mga kapatid na Pilipino ay mahilig po sa remembrance, sa tuwing pupunta tayo ng isang lugar at may bagay na nakita tayo roon, ito may t-shirt, keychain, cap at kung ano pa mga kapatid, madalas bibili natin ito kahit wala ka ng pera, bilang memento o memorabilia mga kapatid, bagay na magpapaalala sa atin sa lugar na yon na ating pinuntahan. Most common kung wala kang pera mga kapatid, at kahit pictures na lang, lalo na usong-usong selfie, mga paparazzi mga kapatid. Tama po ba mga kapatid? Ganun po kasi tayo mga Pilipino. We Filipinos always value those sort of things kahit na magastos at minsan kahit di kaya, ginagawa natin to. Para lang masabi na maging masaya tayo at mapuntahan natin lugar na hindi natin basta napupuntahan mga kapatid. Praise God. Dako tayo sa definition mga kapatid. What is remembrance mga kapatid? Sabi po sa Strong's definition mga kapatid, it comes from the Hebrew word sakar. At mayroon pong 5 meaning pong binigay ang Strong's definition. One is to cause to remember, magpapaalala. Number 2, keep in remembrance, ipaalala. Number 3, to mention, banggitin o sabihin. Number 4, to record, itala o ilista. Number 5, to make a memorial or make a remembrance. Gawan ng alaala o bagay na magpapaalala mga kapatid. With the aforementioned definition mga kapatid na aking nabanggit, we can simply define remembrance bilang to remember, as to mark properly, tanda o marka ng pagpapaalala, with implication to mention, sadyang magpapaalala sa pamamagitan o sa pagbanggit ng salita. Praise God, mga kapatid. Ano naman mga kapatid ang significance po ng word na remembrance mga kapatid? Mga kapatid, this is also to address the backsliding Christians, yung mga kapatid na nakalimutan na
ang kanilang tungkulin bilang sa isang mananampalataya matapos makakilala mga kapatid. No? Tanda natin mga kapatid na di pa tapos sa atin ang Diyos, maging tayo sa Diyos mga kapatid. No? Sabi nga ng Diyos sa Isaiah chapter 43 verse 7, no? Tinawag ka sa aking pangalan, akin kayong nilikha para sa aking kaluwalhatian. Akin kayong inanyuan, akin kayong ginawa mga kapatid. No? To make it short mga kapatid, ang verse na to is we are created for His glory, for God's glory mga kapatid. No? Amen. No? At mga kapatid, no? Kaya nga yung mga ganun na lamang ang pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos. No? Kapag tayo'y nagkakasala, pinapatawad mga kapatid. So tingin niyo ba mga kapatid, ang mga anghel ba'y ganun din? Hindi po kapatid. Kapag ang isang anghel ay nagkasala ni isa, wala na itong kapatawaran. Special case kasi tayo sa Panginoon ating Diyos mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang inggit ng diablo sa atin. No? Alam niyo ba na si Lucifer mga kapatid, bago siya mag-isang diablo o sa pangalang kilala bilang Satanas, ay isa siyang maningning na arkanghel mga kapatid. Totoo po kapatid, no? Isa siyang kapitag-pitagang arkanghel bago pa lalangin ang sanlibutan ito mga kapatid, no? Mga kapatid, ang sangkap na ginamit sa isang anghel o tulad ni Lucifer ay hindi ordinaryong o hindi basta-basta mga kapatid, no? Marangyang bato o gemstones, no? Nalabis ng liwanag at ubod ng kinang mga kapatid, no? Doon sila kinreate mga kapatid, no? High value kumbaga mga kapatid. Samantalang ang tayong mga tao ay mula lamang sa alabok mga kapatid. Sadyang walang halaga at walang kabagay-bagay. Wala ring sibi dahil isa lamang itong dumi mga kapatid, no? Pero itong dust na to mga kapatid, no, ay ginamit ng Diyos. Dindigan ng tubig, hinulma para sa isang bagay na kagamit-gamit mga kapatid. No? Tulad ng isang clay na naging pot mga kapatid, naging work of art mga kapatid. No? Sabi nga sa Isaiah chapter 64 verse 8 mga kapatid, the Lord is the potter and we are the work of His hand mga kapatid. So mga malinaw mga kapatid, especially made tayo. No? A worthy vessel mga kapatid, nakagamit-gamit. No? Nagawa mula sa kamay ng Diyos. Handmade tayo mga kapatid, especially made. Samantalang ang mga anghel mga kapatid, created sa pamamagitan lang ng salita lamang. Praise God, no? Si Lucifer kapatid, isang worship leader sa langit. Ngunit matapos siya magkasala laban sa Diyos dahil sa pride at sa kasong rebelyon, siya ay pinatawan ng parusa at itinapon. At siya ay pinalitan ng tao mga kapatid. Take note pinalitan. Kaya nga ganun na lamang ang galit niya sa mga tao mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sayangin ang kahalang ito, no? Mula pa sa una, mula pa sa simula, no? Sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4 mga kapatid, no? At maging sa Luke 4 verses 4, no? Man shall not live by bread alone, but by every word of God mga kapatid. Amen, no? It is a fearful thing to fall from the hands of the Lord mga kapatid, our God mga kapatid, no? Pray and repent, manalangin at magsisi, no? Di dahil sa napipilitan ka sa kadahilan ng ito'y isang obligasyon, kundi dahil kailangan mo ang Diyos mga kapatid. Mahal mo ang Diyos at nais mo muling mapalapit sa Kanya, no? Our very source of life mga kapatid, our Maker, Creator, and God mga kapatid, no? Na walang iba kundi ating Panginoong Jesus, no? Praise God mga kapatid. So, kapag tayo mananalangin mga kapatid, no, let
me reminded that to pray the prayer, not the problem, mga kapatid, no? Ipanalangin ang panalangin, hindi ang problema. Kasi minsan ginagamit natin panalangin bilang dahilan upang makapagreklamo tungkol sa problema natin sa buhay. Maling-mali po ito, mga kapatid, no? Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, ng bawat isa sa atin. Lahat ng mga iyay halantad at hayag sa Diyos, mga kapatid, no? Maging ang bukas natin, mga kapatid, no? Alam ng Diyos yan. Pero pakatandaan natin, ni minsan, di tayo pinabayaan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ating pinagdaraanan, no? At alam ito, mga kapatid, ng bawat mananampalataya. Praise God. God wants to remind us all that He is here, mga kapatid, no? God is here waiting for you to call Him, kapatid. God is only a prayer away, no? Gusto mo ba maging powerful ang prayer mo, kapatid? Then pray using His word and His promises, mga kapatid, no? Meron pong 47 verses, mga kapatid, o masigit pa, no? Sa Holy Bible, mga kapatid, na mga pawang sinalita at pangako ng Diyos, mga kapatid, no? Ang mga dalas kong ginagamit, mga kapatid, ay ito, mga kapatid, no? Sabi mo, Diyos, this is a day that you will give me victory, no? Sinabi po sa Judges chapter 4 verse 14 po yan, no? Diyos, sabi mo, call on you in my day of trouble and you will deliver me. Sinabi po sa Psalms 50 verse 15, mga kapatid, no? Sinabi mo, Lord, no weapons formed against me will prosper. Sinabi niya po sa Isaiah 54 verse 17. Diyos, sabi mo, come close to you and you will come close to me. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, no? Sabi mo, Lord, the moment I pray, the battle will turn. Sabi mo sabi ng Diyos sa Daniel 9 verse 23, no? Lord, sabi mo, you would restore my health, heal me of my words, no? Yan ang sinabi po ng Panginoon sa Jeremiah chapter 30 verse 17. Diyos, sabi mo, all things are going to work together for my good. Yan po sinabi niya ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 28, no? More importantly, mga kapatid, your prayer must focus on not on yourself alone, mga kapatid, no? When we pray, mga kapatid, pray for others first. Iba, yung ating mga kapatiran, yung ating mga kaibigan, yan ang mga una nating ipagpe-pray, mga kapatid. Secondly, ang ating pamilya, and last, yung ating sariling panalangin, no? Para sa ating sarili, no? Last is you, mga kapatid, no? Praise God. Pray the promise instead of the problems, at mga kapatid, makikita mo na babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon from being the victim to victor, mga kapatid, no? Dahil ipatadala utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para umaksyon, no? To guard you and to protect you, mga kapatid, no? Tulad ng sabi niya sa Isaiah 55 verse 11, mga kapatid, no? Sabi niya po dito, no? Salitang lalabas sa aking bibig, di babalik sa akin ito nang walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking balak at gagawin ito ang aking nais, no? Praise God, mga kapatid, no? So malinaw po, mga kapatid, na lahat po ng kanyang sinalita at pinangako niya, mga kapatid, ay tuto pa rin niya, mga kapatid, no? Kaya, mga kapatid, ugaliin natin na sa bawat panalangin, sambitin natin, Diyos, sabi mo, Diyos, pangako mo, no? Make it a habit, mga kapatid, no? At makikita mong resulta sa buhay mo, mga kapatid. Huwag mong tigilan ng Diyos hanggat walang katugunan, at huwag basta-bastang manahimik, mga kapatid, no? Kundi manalangin tayo, mga kapatid, na may pagpapaalala, no? Nang paulit-ulit sa kanyang mga pangako. Show proof of His word, no? And promises, mga kapatid. Kaya pwede natin gamitin yung mga verses na ating
sa mga pangako niya at mga sinalita niya, mga kapatid. Mga kapatid, ang pagsasabi ng problema ay di makakapagpabago ng sitwasyon mo. Bagkus sa tamang pamamaraan ng pananalangin, mga kapatid, ang magpapabago sa bawat mga bagay maging sa iyong buhay, mga kapatid. Di natin ginagamit ang pagpapaalala o remembrance, mga kapatid, na dahil ang ating Diyos ay malilimitin. Maling-mali po tayo, mga kapatid, dyan, no? We all know that God is all-knowing. Omniscience po siya, no? But because God has emotion, tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat, mga kapatid, nagagalit din siya, no? Nagagalit pero napapawi ang galit sa pamamagitan ng pagpapaalala, no? At mga kapatid, tatandaan natin, nangyari yan kay King David, mga kapatid, no? Nang utusan niyang sa kanyang general na ihanay si Uriah, no? Si Uriah, the Hittite, mga kapatid, no? Sa harapan ng labanan, no? Para ito'y agarang mamatay, no? Upang makuha nito ang asawang si Bathsheba, mga kapatid, no? Matatandaan din natin, mga kapatid, na nagalit ang Diyos kay Haring David, no? Dahil sa salita ng Diyos, no? Na sinabi nga, mga kapatid, no? What you sow shall you reap, mga kapatid, na sinabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, no? Absolute po yan, mga kapatid, no? Kaya anong kinahinatnan, no? Ang kanyang unang anak kay Bathsheba ay namatay, mga kapatid. Pero mga kapatid, no? Pagamat ganon, pinatawad pa rin ng Diyos si Haring David, no? Dahil sa magandang nagawa niya, no? Sa pulpa ng una. At bilang patunay, mga kapatid, nagsilang pa muli ng anak ng lalaki si Bathsheba, no? At ito'y pinangalan ng bilang Solomon, mga kapatid, no? Si Haring David, kapatid, is known as the sweet singer of Israel, no? Kung saan ang kanyang poems and songs ay pinagsama-sama, no? Para mabuo yung Book of Psalms, mga kapatid, no? Ang kanyang anak namang si Haring Solomon, no? Was famous for his wisdom, no? At tulad din ng kanyang amang si David, no? Isinulat niya ang Song of Solomon, mga kapatid. Mga kapatid, ang Song of Solomon at Book of Psalms ay kapwa-parte, no? At parteng aklat ng Old Testament, mga kapatid, no? Sabi nga ng Diyos sa Isaiah 43 verse 26, mga kapatid, no? Ito po ay bilang huling verse, mga kapatid, no? Put me in remembrance, no? Ipaalala mo sa akin, no? Let us plead together, no? Declare thou that thou mayest be justified, no? Kapwa mga katwiran tayo, ilabas mo ang iyong usap upang ikay mapatotohanan, mga kapatid, no? Praise God, no? Remember, mga kapatid, God is not slack concerning His word and His promise, mga kapatid. Kaya marapatin natin maging malapit parati sa ating Panginoon Diyos. At makikita mo ang resulta at magandang kahinatnan ito sa iyong buhay. Praise God, mga kapatid, no? So, dito po nagtatapos ang aking exhortation, mga kapatid. To God be the glory. In Jesus' name, Amen.